morning, Kagawad Joy TV. Nandito tayo sa bukid kung saan kasama po natin ang isa sa napakasipag at magaling magtanim kasi siya po ay nag-aral bilang, ano ba yung kurso niya, sir? Walang iba kundi ang aming kabarangay si Ariel. Ang tamang ngalan niyo sila, sir? Ariel Aquino. Ariel Aquino. Sir, di ba graduate kayo ng kwan? Base Agriculture po, tapos po ako ng Crop Science major. Yun. Kaya ito po yung tinatanim po natin ngayon sa ating barangay, dito sa Barangay Tarese, sa Carlos City, Pangasinan. Ako saan po, nag-try po tayo magtanim po dito ng ampalaya. Normally, nagtatanim po ako sa Nueva Ecija, almost 10 years. Kaya nung nalipat po tayo dito lang po tayo nagtanim ng ating tanimang ampalaya. Sa Barangay Tarese. Sa Barangay Tarese. Actually po, si Ariel po ay malapit lang sa amin at nalilipreting kami ng yung minsan nagbibigay yung mother niya ng ampalaya, sitaw, talong, kamatis, di ba nakita? So ipapakita natin yung tinataniman nyo ngayon, sir. Ano to, sir, ngayon? Ang tanim po natin ngayon dito is ampalaya, isang variety po nung ENSA. Oo. Nung saan po tinanim po natin dito. Ngayon po nakalampre po tayo ng panibago kasi po yung una is medyo palipas na po, kaya naglampre po tayo sa ibang parte na tinaniman po natin ng ampalaya. So ipapakita natin, sir. Ipapakita po natin kung Yeah. Ikot tayo sa farm kung saan si Sir Ariel ay ito panibago to, sir, ano? Oh, panibago yan. So yan, mga ilang buwan na yan? 6 months na po. Ito, 6 months. Yan, 6 months na po yan. So makikita nyo doon sa gilid, doon dami, halos di ka na makita dahil siksik ang tanim. Then ito po ay nag-start uli. May mga sili, siling green. Yan. Dito na, sir, malayo yun. Dito po tayo ngayon po, ang ginawa po natin, dati po binibili po natin na naka-tray na, is nakapula na. Ngayon po sinubukan po natin nag-direct. Kaya yan po yung direct po natin, dinirect na po natin yung ampalaya para dire-diretso po yung kanyang pagbulas. Ayun. Magastos ba, sir? Magastos ba? Yung paggawa pa lang po ng balag, mahal na. So Sa starting po, mahal po dahil nag-i-start po tayo. Mahal po yung pagbili po ng mga kawayan, bukawi, lahat po ng materials. Pero pagka sa susunod na po, buto na lang po yung magiging income po natin. Yung ginagamit nyo, alambre, malambo ba yan? Yung pwede mong ikot-ikot? Yung alambre po, number 12 po yan. Kaya ito po, medyo makapal po siya para kapag umakyat po yung ampalaya, hindi po siya basta-basta napapatid. Kaya pala ganun. And then nilalagyan po natin na kwampuro ito para may akyatan po yung kanyang vines. May technique pala. Kasi pag hindi ka nag-aral talaga ng yung mga ito, crop science, yung mga iba-ibang klase ng pagtatanim, wala, hindi siya guaranteed na lalaki Tapos ang pinaka-kwan po dyan, nilalagyan po natin ng plastic mulch para iwas din po yung pagtubo po ng damo. Ayun. May idea na po tayo, mga kabarangay. Pag may mga so paano pag may mga magtatanim na kwan, kabarangay natin, pwede nyo silang turuan. Pwede naman po tayo mag-share po sa kanilang kwan. Busy-busy. Hindi lang po ang palaya po yung tanim po natin. May tanim po tayo doon sa kabila, yung bell pepper po natin, sa ngayon po namumunga na, marami pong bunga. So ibig sabihin kayo po ay nagtatanim sa pansamantala at nag-aahinte rin. Di ba? Bukod po sa pagtatrabaho, nagtatanim po tayo para pangtanggal din po ng stress. Yun yung sasakyan niya, lalapitan natin mamaya. Lalapitan natin, sir. May service gusto Company service. Company service, matibay talaga to si Kuya Ariel. So yung lupa, sarili nyo ba or may mga time na nagre-renta kayo? Rental. Per hectare or per area ang tawag. Yun, mamaya kasi may mga dito sitaw, tingnan nyo. Yan. Imagine. Green na green, Solve na yung isawag mo sa balatong, sir? Ay, ganyan, makakapal. Number 12 ba yan? Number 12 po. Mahal ang per kilo. 100 kilo. Unlike doon sa maliliit, Ito po yung ginagamit po natin pang akyatan po ng vines. Ito. Saan mo nabibili sa hardware? Nabibili po natin to sa mga farm supply. So, sir, kasi siyempre may mga idea kayo, saka nag-aaral kayo sa pagtatanim, mga ganyang bagay. Ano bang advice yun sa tao para matuto rin sila? Kaya ang advice ko lang po sa inyo, dahil po ang ginawa po natin, dahil dito po, mostly ang tanim po nila is mais. Kaya po ako umuwi po rito para ipakita po sa kabarangay po natin na
hindi lang po pagtatanim ng mais po yung pwede po nilang itanim. Pwede po silang magtanim po ng gulay. Ito po yung tinatawag po nilang pang mabilisan lang pong pera. Kasi po, 6 days pa lang po, nag-aani na po kayo. Nagro-rotate na po yung pera po ninyo. Hindi Kaya pala nung nagtanim ko doon sa may daanan, after nun lipat na uli. Oo. Pagkayari po doon, lipat po ulit, tapos nagtanim po uli ron. Totoo ba yung sinabi nila pag kuwari nagtanim kayo ito, tapos may titingin na taga ano ng gulay na, di ba? May nagpapakyaw na tawag doon. Mayroon po tayong buyer sa ngayon po. Kapag ka namumunga na po, automatic po pinipick up na po yung product. Yun ang kaganda noon kasi hindi ka na mag-buyer Hindi ka na pupunta ng ordaneta. para dadalhin mo siya. Oh, sila na po ang kukuha rito. Sila na po yung bahalang magmamarket. So, ibig sabihin, may contact na si sir sa buyer at hindi na problema yung mga abono saka pesticide, insecticide kasi siya rin ang nag-ahinti noon. After mga 15 days, babalikan po natin to para makita nyo po yung kanya. So, nagmula ngayon, magbibilang tayo 15 days. 15 days. Parang busy ka sir, alis ka na naman. Okay, alis na si sir, kaya meron ka na service mo pala. Ano ito, abono? Nilalagay po yan sa puno. Tinitirik. Baka busy si Sir Ariel. Kanong biyahe niyo sir? Pupunta po ng ordaneta. Bibili po ng gamit po sa bukid. So sa ngayon, babalikan natin si Sir Ariel after 15 days. Ano sir? Thank you. Thank you. Yung sitaw ko eh. Available po dyan. After vlogging, bibigyan ako. Thank you mga kabarangay. Thank you po, mga kabarangay. Okay.